Hindi lahat ng himala ay dumarating ng may ingay. Ang iba ay dumarating ng tahimik, parang hininga na hindi mo namamalayan na hawak mo. Para sa Taurus, ang enerhiya ng Pasko na ito ay hindi sumisigaw, ito ay bumubulong. Kumikilos ito ng banayad, gumagana sa likod ng mga saradong pintuan, inayos ang mga bagay na hindi mo pa nakikita. Habang ang iba ay naghahanap ng mga palatandaan sa maliwanag na ilaw at maingay na selebrasyon, may mas malalim na nangyayari para sa iyo sa katahimikan. Ito ang uri ng himala na hindi humihingi ng pansin, ngunit binabago ang lahat kapag ito ay nagsettle. Kung ikaw ay naging matiisin, matatag, at tapat kahit na parang walang gumagalaw, ang mensaheng ito ay dumating sa iyo para sa isang dahilan. Kung ikaw ay isang Taurus at ang mensaheng ito ay dumating sa iyo, unawain mo ito ng malinaw, walang anumang nangyayari sa sandaling ito ang aksidente. Tinuruan ka ng buhay kung paano maghintay ng hindi nagrereklamo, paano dalhin ang responsibilidad ng hindi naghahanap ng papuri, at paano manatiling matatag kahit na ang pag-unlad ay pakiramdam mo'y mabagal at masakit. Hindi mo hinabol ang mga himala, nagtitiwala ka sa tamang panahon. At ngayon, may banayad na pagbabago na nagsisimulang mangyari. Ito ay hindi uri ng pagbabago na biglaang dumadating o maingay. Dumarating ito sa mga maliit na pagkaunawa, tahimik na ginhawa, at pakiramdam na unti-unti nang humuhupa ang bigat na matagal mo nang dinadala. Ang enerhiya ng Pasko ay kumikilos ng kakaiba para sa iyo. Iginagalang nito ang pagtitiis, pagiging konsistente, at panloob na lakas. Ang nangyayari ngayon ay hindi para guluhin ka, ito ay para paginhawahin ka. Isang tahimik na himala ang nabubuo, at ang kapangyarihan nito ay nasa banayad nitong paraan ng pagpapanumbalik ng iyong pananampalataya, balanse, at direksyon sa buhay. Tahimik na landas ng Taurus. Hindi kailanman ang Taurus ang maingay sa silid. Habang ang iba ay nagmamadali, humihingi ng sagot, o pinipilit ang resulta, pinili mo ang ibang landas, ang tahimik na landas. Natutunan mo ng maaga na ang lakas ay hindi palaging nagpapahayag ng sarili. Ito ay nagpapakita sa pagiging konsistente, sa pagharap araw-araw kahit na nawala na ang motibasyon, sa paggawa ng tama nang hindi naghihintay ng papuri. Maraming tao ang hindi naunawaan ang iyong katahimikan. May mga naniwalang ikaw ay natigil. Ang iba naman ay inakala na natatakot kang kumilos. Ngunit ang katotohanan, nakikinig ka. Nagmamasid ka. Nagtatayo ka ng matibay na pundasyon sa ilalim ng ibabaw. Ang tahimik na landas na ito ay nangangailangan ng sakripisyo. Pinigil mo ang iyong salita kahit mas madali sana ang magsalita. Nanatili kang nakatapak sa lupa kahit ang emosyon ay nais sumabog. Pinili mo ang katatagan kaysa sa madaliang daan kahit na tinukso ka ng shortcuts ng mabilis na ginhawa. Sa paggawa nito, nagdala ka ng mas mabigat na pasanin kaysa karamihan ay napansin. Ang enerhiya ng Taurus ay hindi tungkol sa bilis, ito ay tungkol sa tibay. Nanatili ka habang ang iba ay umalis. Naniwala ka kahit wala pang patunay. Nagpatuloy ka kahit tila walang nakikitang pag-unlad. Ang hindi nakikita ng iba ay kung gaano kalakas ang loob mo para manatiling kalmado sa mga panahong puno ng kawalang katiyakan. Ilang gabi mo kinuwestiyon ang sarili, ngunit pinili mo pa rin ang pagtitiis pagdating ng umaga. Ang landas na ito ang humubog sa iyo. Pinino nito ang iyong paghuhusga, pinatatag ang iyong mga pagpapahalaga, at iniaayon ka sa mga resulta na tumatagal. Ang tahimik na landas ay hindi parusa, ito ay paghahanda. At ngayon, ang mismong katahimikang dinaanan mo ay nagiging pundasyon para sa isang bagay na matatag, makabuluhan, at tunay na nararapat sa iyo. Yenif paghintay hindi nakita ng kinaukulan. May uri ng paghihintay na pakiramdam ay hindi nakikita. Habang sinusukat ng mundo ang pag-unlad sa mga halatang hakbang, natutunan mo, Taurus, ang sining ng tahimik na paghihintay. Naghintay ka sa mga panahong puno ng kawalang katiyakan, kung kailan tila sarado ang mga pintuan at walang sagot sa paningin. Araw-araw, dinala mo ang di nakikitang bigat ng pag-asa, pinatatag ng pagtitiis, alam sa kaibuturan ng puso mo na ang universo ay kumikilos ayon sa sariling ritmo. Walang nakamasid ng mabuti sa iyo. Kaunti lamang ang nakaunawa sa iyong panloob na pakikibaka, sa tahimik na luha, sa mga sandaling may alinlangan habang ang lahat sa loob mo ay nais magmadali. Ngunit nanatili ka. Naghintay ka. At sa paghihintay na yon, may natatanging bagay na unti-unting nabubuo. Ang panahong ito ay hindi walang laman, ito ay matabang lupa para sa iyong paglago. Bawat pag-aatubili, bawat paghinto, ay nagtuturo sa iyo ng katatagan, humuhubog sa iyong mga desisyon,
at inaayos ka sa isang ritmo na hindi mo pa nakikita. Natutunan mong pagkatiwalaan ang mga kutob na kadalasang salungat sa hinihingi ng lohika. Natuklasan mo ang tahimik na pananampalataya na naging iyong gabay, patnubay kahit na ang landas ay malabo. Hinayaan mong mabuo ang oras nang hindi pinipilit ang resulta, nauunawaan na ang ilan sa pinakamakapangyarihang pagbabago ay hindi nakikita ng mata. Ngayon, habang ang enerhiya ng Pasko ay dahan-dahang sumasayad sa iyong buhay, ang mahabang, di nakikitang paghihintay ay nagsisimulang ipakita ang layunin nito. Ang pagtitiis, ang tahimik na tibay, ang panloob na lakas na iyong pinagyaman, hindi ito nakalimutan. Ito ang bumubuo ng pundasyon para sa mga banayad ngunit makabuluhang pagbabago. Ang iyong pinaghahandaan ng tahimik, ng walang papuri o pagkilala, ay sa wakas ay umaayon sa perpektong timing ng universo. Ang paghihintay ay hindi na sayang. Ito ay paghahanda, pagsasaayos, at tahimik na paggising ng mga himala na tanging ang matyaga lamang ang makakakita. At ngayon, ang pintuan patungo sa mga himalang iyon ay nagsisimulang magbukas, dahan-dahan, matatag, at makapangyarihan. Enerhiya ng Pasko rin ay tahimik na kumikilos. Ang Pasko ay karaniwang nakikita bilang ingay at selebrasyon, maliwanag na ilaw at maingay na tawanan, ngunit para sa iyo, Taurus, ang enerhiya nito ay kumikilos ng kakaiba. Hindi ito dumarating bilang palabas. Dahan-dahan itong pumapasok sa iyong buhay, parang banayad na hangin na nagpapagalaw sa mga dahon, isang mahinahong init na kumakalat ng hindi humihingi ng pansin. Ang banayad na enerhiyang ito ay muling hinuhubog ang mga sandaling hindi mo paganap na nakikita, inaayos ang mga pangyayari at tao sa paraang halos hindi napapansin. Habang ang iba ay naabala sa palabas, tahimik na iniorganisa ng universo ang mga biyaya para sa iyo, hindi nakikita ngunit lubos na totoo. Ang katahimikan ng enerhiya ng Pasko ay nagbibigay daan sa iyo upang mapansin ang mga detalye na hindi napapansin ng iba. Isang mabait na salita mula sa estranghero, isang maliit na pagkakatugma, isang oportunidad na tila aksidente lamang, ito ang mga palatandaan na kumikilos ang universo. Para sa iyo, ang kahalagahan ay hindi sa malalakas na kilos kundi sa pinagsama-samang kapangyarihan ng mga banayad na pagbabago. Bawat tahimik na sandali ay may layunin, at bawat maliit na pagkakahanay ay inilalapit ka sa mga resulta na makabuluhan at tumatagal. Ang enerhiyang ito ay iginagalang ang iyong pagtitiis, katatagan, at ang paraan ng iyong pananatiling tapat sa iyong landas, kahit na tila walang katiyakan ang mundo. Hindi nito ginagantimpalaan ang maingay, ang nagmamadali, o ang walang pasensya. Ginagantimpalaan nito ang kalmado, ang mapagmasid, at ang mga pinili ang tibay kaysa sa agarang kasiyahan. Ang mga himalang nabubuo ngayon ay hindi dramatikong pagsabog kundi maingat at tamang-tamang kilos na lumilikha ng pundasyon na sapat na matibay para sa pamatagalang pagbabago. Habang nararamdaman mo ang enerhiyang ito, payagan ang iyong sarili na manatiling tahimik. Pansinin ang maliliit na palatandaan. Maniwala na makapangyarihan ang katahimikan. Hindi ka binabaliwala ng universo, inihahanda nito ang entablado para sa mga biyaya na iginagalang ang iyong paglalakbay. Bawat banayad na pagbabago, bawat di nakikitang pagkakahanay, ay bumubuo patungo sa sandaling ang tahimik na kapangyarihan ng Pasko ay magbubukas, ginagabayan ka patungo sa pagbabago na matatag, makabuluhan, at lubos na nakaayon sa landas ng iyong kaluluwa. Yan di himalag na dumarating ng mahinahon. Hindi lahat ng himala ay dumarating sa isang pagsabog ng paputok o engrandeng palabas. Ang ilan, Taurus, ay dumarating na parang bulong, mahina ngunit makabuluhan, banayad ngunit hindi may kakaila. Maaaring hindi mo agad mapansin ang pagbabago. Maaaring isipin mo na walang nagbago dahil ang mundo sa paligid mo ay nananatiling kalmado, pamilyar, at predictable. Ngunit sa katahimikan na yon, nagsisimulang lumago ang himala. Ito'y nananahan sa mga espasyong noon ay inakala mong walang laman, pinapalago ang mga binhi ng iyong pagtitiis, at iginagalang ang matatag na pananampalataya na iyong dinadala sa kabila ng di mabilang na sandali ng kawalang katiyakan. Ito ang uri ng himala na iginagalang ang iyong kalikasan. Hindi ka nito pinapalabis. Hindi nito hinihingi ang agarang pagkilala o aksyon. Sa halip, dahan-dahan itong sumisipsip sa iyong buhay, pinatitibay ang mga ugnayan, pinapagaan ang mga pasanin, at binubuksan ang mga pintuang matagal nang nakasarado. Ang timing ay maingat, iginagalang nito ang iyong tibay, konsistensya, at matatag na puso. Ang maaaring mukhang maliit ngayon, isang mabait na salita, banayad na pagbabago sa mga pangyayari,
isang bagong pagkakataon na dumarating ng tahimik, ay isang mahalagang hakbang sa mas malaking habi ng iyong buhay. Naghanda ka para sa sandaling ito sa mga paraan na maaaring hindi mo ganap na maunawaan. Bawat pagpili na manatiling kalmado, bawat sakripisyo na ginawa sa katahimikan, bawat akto ng pagtitiis ng walang papuri ay naging tahimik na panalangin, nakatagong paghahanda para sa kung ano ang nagbubukas ngayon. Tahimik na inaayos ng universo ang mga tao, pangyayari, at enerhiya upang matugunan ka eksakto kung nasaan ka, eksakto kapag handa ka ng tanggapin. At ang kahandaan na yon, na pinagyaman sa paglipas ng panahon, ay nagsisiguro na ang epekto ay tumatagal, hindi panandalian. Ang mahinahong pagdating na ito ay makapangyarihan dahil sa pagiging banayad nito. Pinapayagan ka nitong tanggapin ang pagbabago ng walang takot, maabsorb ang mga biyaya ng hindi naabala, at makilala ang himala habang ito'y natural na lumalago sa iyong buhay. Ginagantimpalaan ka para sa pagtitiis na siyang iyong katangian, para sa tibay na naglalarawan sa iyo, at para sa tahimik na pananampalataya na nagdala sa iyo ng ganito kalayo. Maniwala na ang tila maliliit at mahinahong kilos ngayon ay paraan ng universo upang bumuo ng pundasyon na sapat na matibay para suportahan ang malalim na pagbabago na tahimik na nagbubukas sa harap mo. Ian Genzi magbabago pagkatapos ng sandaling ihi. Nagsisimulang kumalat sa iyong buhay, Taurus, ang tahimik na himala na matagal mo nang hinihintay. Maaaring hindi mo agad maramdaman ang lahat ng epekto nito, ngunit sa paglipas ng panahon, magiging hindi maikakaila ang mga pagbabago. Magbabago ang iyong mga relasyon sa banayad ngunit makabuluhang paraan. Ang mga taong dati malayo ay maaaring magsimulang muling makipag-ugnayan. Ang mga hindi pagkakaunawaan ay maaaring mawala ng hindi kinakailangang harapin. Ang enerhiyang pumapalibot sa iyo ay maghihikayat ng katapatan, init ng puso, at mas malalim na tiwala. Ang mga taong palaging pinahahalagahan ang iyong matatag na presensya ay kikilalanin ang iyong halaga, at ang iyong tahimik na lakas ay magbibigay inspirasyon sa iba na umayon sa sinseridad at integridad. Sa aspeto ng pananalapi, hinahabi ng universo ang mga pagkakataon na sumasalamin sa iyong pagtitiis at disiplina. Bihira ang biglaang tagumpay sa prosesong ito, ngunit ang tuloy-tuloy na pag-unlad, pangmatagalang katatagan, at matalinong mga hakbang pasulong ay nagiging abot kamay. Ang maliliit na pagbabago, isang hindi inaasahang bonus, isang kapaki-pakinabang na koneksyon, isang pintuan na dating nakasarado, ay simula ng isang pattern na unti-unting lalakas at magiging mas maaasahan sa paglipas ng panahon. Ang iyong maingat na pamamaraan, na minsang pinuna ng mga pabor sa pagmamadali, ngayon ay napatunayang iyong pinakamalaking asset. Ang mga matatag na hakbang na iyong ginawa ay naghahanda ng daan para sa kasaganaan na tatagal. Sa emosyonal at espiritual na aspeto, magdadala ang sandaling ito ng kaliwanagan at panloob na kapayapaan. Ang mga pasaning iyong dinadala ng tahimik ay maaaring magsimulang bumaba. Ang mga pagdududa at takot sa nakaraan ay unti-unting mawawala, pinalitan ng kumpiyansa sa iyong landas. Mararamdaman mo ang mas matibay na koneksyon sa iyong intuisyon at mas maayos na pag-ayon sa daloy ng buhay sa paligid mo. Pinapalakas ng tahimik na enerhiya ng Pasko ang pagbabagong ito, na nagpapahintulot sa iyo na isama ang mga pagbabagong ito sa isang mahinahon at makabuluhang paraan. Natututo ka na ang tunay na pagbabago ay hindi nangangailangan ng kaguluhan, maaari itong magbukas sa banayad, maingat na kilos na iginagalang ang ritmo ng iyong kaluluwa. Maniwala na ang panahong ito ay humuhubog ng pundasyon para sa pangmatagalang biyaya. Tinitiyak ng maingat na timing ng universo na ang mga pagbabagong iyong nararanasan ngayon ay hindi panandalian kundi tumatagal, pinapahusay ang bawat aspeto ng iyong buhay. Ang tila maliit ngayon ay maaaring maging pundasyon ng isang buhay na puno ng pagkakaisa, kasaganaan, at tahimik na kaganapan. Sa wakas, ang iyong pagtitiis ay ginagantimpalaan, at ang mga resulta, bagamat banayad sa simula, ay lalago tungo sa hindi maikakailang patunay ng himala na tahimik na gumagana sa paligid mo. Mensahe para kay kaluluwa ng Taurus. Taurus, makinig ka ng mabuti, ang mensaheng ito ay dumating sa iyo dahil kinikilala ng universo ang iyong tibay, pagtitiis, at hindi matitinag na dedikasyon sa iyong landas. Pinili mo ang katatagan ng tinatawag ng kaguluhan, katahimikan ng tuksuhin ka ng ingay, at pananampalataya kahit kakaunti ang patunay. Ang mga pagpiling ito ay hindi nakalipas sa hindi napapansin. Bawat tahimik na kilos, bawat maingat na paghinto, bawat sandali ng pagtitiwala ay kinilala sa antas na lampas sa pisikal na mundo. Ito ang dahilan kung bakit ikaw ay handa na ngayong tumanggap ng gabay, mga biyaya,
at isang malinaw na pakiramdam na parehong malalim at banayad. Ang universo ay nagsasalita sa paraang maaaring hindi mo paganap na nauunawaan. Dumadating ito sa mga palatandaan, bulong, at banayad na panghihikayat, isang pagkakahanay ng mga tao, pagkakataon, at pangyayari na tila aksidente, ngunit hindi talaga. Alam ito ng iyong kaluluwa. Ramdam ito ng iyong intuisyon. Ang mga bagay na maaaring nagdududa ka noon, ang iyong pagtitiis, mga desisyon, iyong katahimikan, ay ngayon napatutunayang eksakto kung ano ang kinakailangan. Ang enerhiyang pumapalibot sa iyo ay protektibo, mapag-alaga, at lubos na sumusuporta. Tinitiyak na kapag nagpakita ang himala, ito ay dumating sa harmonya sa iyong buhay at hindi nakaka-overwhelm. Magtiwala sa ritmo ng iyong paglalakbay. Huwag magmadali o questionin ang timing. Ang universo ay kumikilos ng eksakto kung paano ito nararapat, iniorganisa ang mga karanasan na iginagalang ang iyong natatanging landas. Tanggapin ang gabay na ito ng bukas ang puso, may pasasalamat, at hayaan itong patatagin ang iyong kumpiyansa sa sarili. Pinapaalala sa iyo na ang iyong matatag na puso, tapat na espiritu, at matibay na kalikasan ay hindi lamang katangian, ito ay mga instrumento kung saan dumadaloy ang mga biyaya. Ang tahimik na himala na gumagana ay para sa iyo upang tanggapin, at ito ay magbabago sa iyong buhay sa mga paraang nakikita at hindi nakikita, agarang mararamdaman at pamatagalan. Habang papalapit ang Pasko, Taurus, tandaan mo ito, ang mga himala ay hindi laging sumisigaw upang ipahayag ang sarili. Ang ilan ay dumarating ng tahimik, mahinahon, at sa perpektong oras. Ang mga bagay na matyaga mong inalagaan, tahimik na tiniis, at tapat na sinikap ay ngayon nakakatugon sa tugon ng universo. Ang mga banayad na pagbabago, maliliit na pagkakahanay, ang di nakikitang mga kamay na gumagabay sa mga pangyayari, lahat ito ay bahagi ng isang tahimik na himala na idinisenyo para sa iyo. Huwag pagdudahan ang kapangyarihan ng mga bagay na tila hindi nakikita. Ang kalmado at matatag na enerhiyang iyong pinagyaman ay umaakit ng mga biyayang tatagal, pagbabago na may kabuluhan, at mga pagkakataon na akmang-akma sa iyong landas. Magtiwala sa iyong intuisyon, igalang ang iyong pagtitiis, at kilalanin ang mga tahimik na palatandaan na nagpapahiwatig ng pagbabago. Maaaring ang mundo ay nagmamadali, ngunit ikaw, Taurus, ay nakaayon sa daloy ng buhay. Sa Paskong ito, ang himala ay hindi maingay, ito ay malalim, matatag, at nagbabago ng buhay. Yakapin ito ng buo, may pasasalamat at pananampalataya, batid na ang iyong matatag na puso at matibay na espiritu ay sa wakas ay nag-anyaya ng biyayang nararapat sa iyo.